So, hello guys, good morning. So, ngayon tuturuan ko kayo kung paano gamitin yung admin panel ng Online Grades View Management System. So, syempre una, kapag ka walang account yung admin dito, ang mangyayari niyan is mapupunta ka automatic sa registration panel. So, since meron tayong account dito, so ang kailangan lang natin dito is mag-login. So, click natin yung login. So, gamitin na lang natin yung pwede tayong mag-sign in with Google account or pwede naman nating i-access yung uh, admin panel with our admin email address tapos yung password natin. So, access natin yung admin dashboard. So, success. Then, continue. So, dito sa dashboard, dito mo makikita yung pinakang summary ng buong system. So, dito mo rin makikita yung mga recent activities na naganap sa system natin. Gaya nito, nag-login tayo ngayon, November 2, 2025, 9:59 AM. So, automatic na re-record siya dito. Then, para mag-view natin lahat ng logs, check lang natin yung sa view all. So, dito makikita natin lahat ng logs. So, yan. Then, going back to the dashboard. Yan. So, dito meron tayong quick actions. Sa quick actions naman natin, makikita natin dito yung pag-enter ng grades, add student, manage ng programs, and yung i-review yung activities. So, yun, na-review na nga natin kanina. So, nandito din yung pinakang summary ng total enrolled students. We have 271 here. Sa ICT students, ay mayroong 131. And sa BSIS students, meron tayong Bachelor of Science in, 140. So, dito sa ano naman, dito sa taas, mapapansin nyo, meron dito yung 2024, 2025 second semester. So, ito yung current semester and school year dito sa system. So, yun lang dito sa dashboard. So, dito naman sa programs, dito pwedeng mag-add ng subjects si admin. So, for example, sa ngayon kasi yung focus ng online grades viewer or for CIT department. So, under the CIT department, we have two programs, yung ACT and BSIS. So, dito, ang gagawin lang ni admin, pwede niyang i-edit kung may mga mali dun sa description. Then, pwede naman siya mag-add ng subject. So, sa pag-add ng subject ganito. So, una, dito sa first semester and school year, year 1. So, since yung ACT natin is first year and second year lang, so ganito siya. Select natin first semester and first year. So, dito ka mag-add ng subject. Yan. Para ka mag-add. Pwede mo i-click yung add subject, tapos mag-add ka dyan ng subject. Kunyari, sample subject, 101, course description, sample only, unit 3, then i-add mo siya. So, yun. Then, after mo siyang malukan na siya. Na-add na siya. Then, dito naman sa second semester naman, same din sa first year, ganoon lang din. Sa second year, so on, ganoon din. So, ganyan. Isa-set mo lang dito second year, first semester. So, yan, ganyan. Then, dito naman, second semester, second year din, ganoon. Ganoon lang. So, delete muna natin since nasa production kasi tayo. Di-delete natin yung ni-add natin na sample. Okay, successfully deleted. And i-close na natin. So, once na may program na, dito naman tayo sa section. So, dito sa section, pwede kang mag-add ng maraming section. So, yung assignment niya dito is global. So, meaning, isahan lang ilalagay mo dito, then applicable siya sa lahat, sa both section, sa both program, sa ACT and sa BSIS. Pwede mo siyang i-card view or disk view. Yan, sa academic sections. So, yan. Then dito, sa student naman, wait lang, naglo-loading ang ating student. Okay. Then, dito sa student panel naman, dito na natin makikita yung mga list ng student na ni-add natin. So, dito sa main list is halo-halo pa sila, pero pwede natin silang i-sort. So, for example, sort natin sila by program, kukunin natin yung BSIS lang. So, lahat ng BSIS, dito nakalista. So, para i-sort natin sila by years, i-click lang natin dito sa year level. So, sa mga first year, meron tayong 158 students. Sa second year, meron tayong 69 student. Sa third year, meron tayong 18 student and 26 students sa fourth year. So, yan. Then, naka-pagination na rin siya para hindi na rin po tayo mahirapan yung admin natin. So, i-click lang dito admin sa next page para makita niyo mag-view niya. Yan. Kung halimbawa naman, gusto niyo i-sort din sa by section, ba't sinasal na ka? So, wait lang. Classmate ko kasi ito. Section B. Section A ito. Okay. So, dapat natin. Tuturo ko pa pala kung paano
I mean, kung paano mag-add ng student dito. Wala siyang main name. Update natin. Ay, wait. Dayag Jen Russell. Check natin si Jen Russell. Yan, Lindayag Jen Russell. So, ayan. So, para mag-add naman tayo ng student, so ganito na sa pag-add ng student. So, dapat, ano siya, meron siyang student ID, and then ilalagay natin dito yung last name, dito naman yung first name. So, yan lang yung form. Sa form field naman, yung suffix kung junior, senior, etc. So, ilalagay lang natin siya dyan. Nakadepende kung ano yung ano. Email, then select natin yung program. Pag BSIS, sa year level, automatic hanggang 4th year. Then for ACT naman, hanggang 2nd year. So may validation tayo dyan. Then dito naman sa section, hanggang section G. Kasi nga, yung naset natin sa program natin sa section is hanggang section G. Date enrolled, address, last school year, and categories. Dito sa categories naman is kung regular, irregular, transferee, returnee, or scholar, scholar, ganun. Excuse me. So after that, pwede naman tayo mag-import ng student via Excel. So ang gagawin lang natin is dapat ganito po yung format. Mag-add tayo student ID. So ganito dapat yung sa table ng sa Excel. By full name, sa program, year level, section address, school, last school attended, and dito sa category naman yan. Ganyan. So ganyan lang. So ito po yung example. Nag-provide na ako ng example dito. So ganyan po siya. Yan. Then dito naman sa close na po natin. Okay. So dito naman sa pag-export naman, yan. So dito pwede nating export yung students lahat. So pwede nating i-all, lahat ng active, lahat ng inactive, or yung mga graduated. Tapos dito naman is pwede naman nating export kung ACT lang gusto natin. Tapos click lang natin yung all. So kung halimbawa gusto natin first year lang, kung kaya second year lang, untick lang natin lagi all. Okay, gusto natin third year, yan, ganyan. So, yan. Tapos, pwede tayo mag-export. So, try natin mag-export tayo. All students. So, open lang natin. Yan. So, open natin to. So, yan. Nandiyan na lahat. Na-view ba? Check ko nga. Hindi pala na-view. So, going back, dito tayo, di pala nabag-view yung So, dito naman po tayo sa grades management. So, dito sa grades management, dito naman si admin pwede mag-add ng grades ng mga students. So, example, ang una niyang lalagyan na grades is yung saan lang, sa BSIS. So, dito sa BSIS, sort din natin by year. So, halimbawa, mga first year lang muna gusto niyo, section A. Yan. So, yan, lahat ng section A. Yan. So, automatic na po yan. Then, mag-click lang siya ng add grades sa first year. So, nandito na yung lahat ng ni-add natin na subject, depende sa kung ano. Tapos, yung sa semester naman, dadaanan natin yan mamaya. So, yan, dyan, pwede mag-add ng si admin. So, bali dito, naka-auto-set na po siya. So, for example, ito. Kunyari, lagyan natin siya ng grades 1, 1.25, yan. 1. Yan, 1.8. So, automatic makakalculate na siya. And then, pagka nakalculate na siya, madedefine kung dean's lister ba siya, fail or hindi. So, dito, mayroon siyang G1 na 1.07. So, dean's lister siya. So, mag-add pa tayo ng grades dito naman sa isa. Gawin natin siyang passer lang. Siguro, lagyan natin lahat 3. Magiging passer lang siya. So, save grades. Check natin. So, passer. Dito naman, para naman sa fail, siguro lagyan natin ng 3.5, I think. Yan. 3.5 para maging, kung halimbawa fail yung student, so, makikita yan dito. Yan, fail. So, yan, automatic na po siya. Then, hindi na rin mahihirapan si admin dito kung halimbawa mag-export siya. So, export niya yung
yung sa mga deals lister. So halimbawa, deals lister, export niya all programs. So antik lang natin to specific programs. Then sa year, kuha tayo saan ba to? Sa ECT ba yun tayo nag-set? Wait lang, check natin. BSIS. So sa BSIS tayo nag-set. So ganun lang. Specific programs. Click natin yun sa first year. Tapos doon tayo sa section A. Then ECT. I mean BSIS pala. So yan, meron tayong isa. Section A will be BSIS Pro Year 1. Yan. Tapos po na export na. Tapos yun, makikita na yun. Naka-automatic na yung list. So i-delete lang natin yung grades. Yan. Kasi nasa production tayo. I-delete lang natin. So by the way, may nakita akong bug habang nag-ano tayo. So dito may bug tayo dito sa broadcam. So i-fix natin yan later. So kung mapansin nyo dito, yun. Ayan. Yung nakikita nyo dyan sa may ito sa part na to. So itataas lang natin yan, padding to. So anyways, tapos na tayo dyan. Dito naman tayo ngayon sa settings. So sa settings, dito sa profile, dito si admin pwede mag edit ng kanyang profile. Pwede niyang palitan yung kanyang password. Yan. Dito naman sa email. Yan. So by the way pala, dito sa student, after mo makapag-add ng student, automatic may email na magsisend kay student na ino-notify siya na successfully enrolled na siya, tapos na-create na din yung kanyang account. Since si student makakapag-login lang sa system through yung sa Google account na ginamit niya sa pag-register dito sa admin panel. Yung binigay niya kay admin. So, yun yung gagamitin ni student para mag-login sa student panel. So, later, matatakad din natin yan. So, dito naman sa settings, so, tapos na tayo dito sa profile. Dito naman tayo sa email. Dito naman sa email, pwedeng gumawa si admin dito ng email template. For example, dito sa system maintenance, edit lang natin to. So, pwede dito mag-ano sa admin. Yan. Pwede niyang i-edit. Tapos, ano niya yung template. Tapos, i-update niya. Then, pwede niyang i-send. So, pag sinend niya to, masasend yan sa lahat ng student. Or, pipili lang siya ng specific program, specific section. So, yan. Tapos, pwede rin siya magawa ng sarili niyang template. So, paggawa ng sariling template, so, for example, may PTA, tapos underscore MA. So, ganyan palagi yung format. Hindi siya actually space. So, ang gagawin na natin is mayroong siyang underscore. Email type, pwede natin gawing custom. Yan. Pagka custom email, so custom siya. Depende sa kung wala dito sa welcome email, sa grades update, kung wala dyan, click lang natin custom. Then, i-add mo yung subject, yan, dito, tapos yan. Update create, tapos yun, pwede mo nang isend. So, dito naman sa system, so, meron tayo dito, yung sa academic year. So, sa academic year natin, pwede nating iset dito kung 2024, 2025, 2026 to 2027. So, first semester, second semester, ganyan. So, pag sinet natin dito, for example, pwede naman tayo dito mag-set, pero mas maganda kung dito tayo mag-set. So, halimbawa, punta tayo ng next semester. So, bago makapunta ng next semester, kailangan mo nang mag-type ng confirmation dito. So, mayroong verification. So, yeah. Type lang na admin yung confirm. Then, after nyan, makapunta na sa second semester. So, yeah. After makapagpunta ng second semester, check lang natin yung update. Then, updated na yung system. So, pagtingin natin dito sa students, lahat ng student kanina na active is inactive na. Anong purpose? Ang purpose po niyan is para kapag every semester kasi sa school ng Bao Community College is kailangan mag-enroll ng students. So, halimbawa, per semester, pagdating ng second semester, magpapa-enroll ka ulit. So, ang pinaka-purpose nito, kaya ginawa natin siyang inactive para hindi na mahirapan si admin sa pag-identify kung sino yung mga student na magpapatuloy pa doon sa programs or yung mga student na lilipat ng ibang programs. So, halimbawa si Averus Jasmine nagpa-enroll, send yung enrollment form. So, hanapin lang ni admin Averus Jasmine. So, dito. So, makikita niya dito then ititik niya lang dito yung set niya dito yung active. So, pag active then ipo-promote niya lang yung sa second semester. So, okay na pala. Then, kung ano siya, kung lilipat siya ng yan. Tapos kung fourth year, kung halimbawa first year siya, tapos pa sa first semester or second semester napapunta na ng second year, so ganun lang. Pero pag galing ng first semester, then papuntang second sem, automatic naman na yun, wala na siyang babaguhin dito sa admin. So, yan. So, cancel lang natin. Then, i-revert natin. So, halimbawa, aksidente na napindot ni admin yun,
kunyari, aksidente. Yan. So, pwede tayong bumalik sa previous. So, kaganda sa system natin is pwede nating balikan yung nakaraan tapos itama yung ating mga pagkakamali. Alright. Ito lang. So, yan. So, mayroon second chance. Actually, maraming chance. Yan. Tapos, makikita nyo dito sa semester 2, 271 restored to the previous status. So, kung may mga grades, may mga active, so, mababalik sa dati. Yan. Diba? Dito sa system natin, pwede mong balikan yung nakaraan. So, yan. Students, lahat sila active. Okay. Then, so, sana pa tayo. Puro tayo ugot. So, pwede natin pala dito yung i-enable natin yung system maintenance. So, enable natin yung maintenance. Yan, para di maka-access yung mga students. I-update natin yung settings. Then, maintenance na siya. So, punta tayo sa grades viewer dito sa student. Check ko lang sa OBS kung nare-record. Okay, nare-record. So, yan. Magsa-sign in tayo as student. So, by the way, wala pala dito yung account ko as a student. So, i-add natin yung, i-add muna natin yung Google account ko. Kasi nga, nakalagin with Google tayo dito. So, example, STD, hindi yan sakit STD, student yan, kunyari. Student, 007. Okay, ako yan. So, try natin last name, Nas, King na lang nalagay ko. Tapos, Estrada. Kasi may Nas ilin na kanina. So, wala tayong suffix. So, ilalagay natin dito yung ating email, iannas8046@gmail.com. So, program natin is BSIS, 4th year, section A, and enrollment natin is, kunyari, June 17, 2025. Tapos, address natin is, ito na lang, San Francisco, Irigas City. Yan. Last school you attended is, ito na, nag-graduate this college. Category natin is regular students, add students, and yan, pag add ng students, may marireceive tayong email. So, yan. So, punta tayo ngayon sa email. So, since ginamit natin yung Gmail ko, check natin yung Gmail natin. Check ko lang kung nare-record sa OBS, okay? So, yan, may na-receive ng email si students. So, dear Nas King Magistrado, yan, congratulations, account has been successfully created in the Online Viewer Management System, student ID, email, program Bachelor of Science in Information System. So, ganun lang siya. Then, punta tayo sa students, maglalagin tayo, sign in. Then, check natin dito, login with Google account. Tapos, yun. Naka-maintenance yung ating system. Check ko lang yung OBS. Yan. So, yan. Pwede natin i-contact yung support. Papunta yan sa pag-email lang sa support email namin. So, ganun lang siya. Then, kung pwede naman natin i-deactivate na yung maintenance. So, lagyan muna natin ng grades yung dito sa grades. Check lang natin si King. Hindi na ba si King? Yan. So, kunyari maglalagay tayo ng grades. So, kunyari, Dean's Lister tayo. Yan, Dean's Lister. Yan. So, pag Dean's Lister, deactivate natin yung maintenance sa system. Then, sa maintenance, disable natin. Okay. Tapos, update natin yung settings. And then, punta tayo dito. Refresh lang natin yung page. So, yan. So, dito, pagka Dean's Lister ka, automatic. Si student, makikita niya na may announcement na Dean's Lister siya. Tapos, may mga previous announcement din dito na matatakal natin mamaya. So, sa grades naman, yan, makikita ni students dito yung grades na nakaset sa kanya. Sa 4th year, yan, ito, 1. Yung total units niya, 6, 1 yung ating average. So, yun, ganoon lang siya. So, wala tayong nakaset na grade sa ibang Yan. Then, dito naman sa profile, so, dito mo makikita yung personal information mo. Yan, kung may mga ipapabago ka, pwede mo i-contact si admin or pumunta ka kay admin para ipabago mo yung mga contact information mo dito. So, dito sa home, ganyan siya. So, ngayon, gawin natin, try natin, ibagsak natin yung sarili ko. So, search natin ulit. Gagawin naman natin siyang passer. So, pag passer, siguro, 3. Set natin sa 3. Passer. Yan, passer. So, refresh lang natin. So, ayan, passer siya. So, ayun, ganun na siya. Well done, and blah. Then, i-failed naman natin. Ayan. Gawin natin tong 3.5.
Yan. Then, refresh lang natin ulit. So, yan. Ganyan siya. Ganyan yung get ng support. So, dito, may ano siya dito na kung ano yung pwede niyang gawin para makapag-cook up siya, yung ma-fix yung grades niya. So, pwede siya makapag-usap din sa teacher niya, baka madala sa floor walks, ganun. Pwede siya mag-create ng study groups niya, alam niyo yun, yung two brains is better than one, ganun, academic resources, i-utilize niyo yung library resources, wag puro online games, ganun. So, pwede tayo mag-counseling service, yan, speak with academic counselor, etc. Ganyan. So, may advice yan dyan. Then, set naman natin to ngayon sa kunyari wala pang grades. So, pag i-delete natin siya, kunyari wala pa tayong grades. So, dito syempre, pending yan. Pagdating dito. Sa academic status is pending. So, yun. Ganun lang siya dito na gawin. Ganun lang po kasimple yung program ng online grades viewer. Tapos, ilalag out natin siya. Tapos, ayun. Okay na. Then, punta naman tayo, balik tayo sa settings. Kaya na natin yung ibang ano. Okay, wait lang. Nalag out ko kasi dito. Isa lang kasi yung session ko. Yan. Bawal yung dalawa sa isang browser. So, continue natin. So, punta tayo ngayon dito sa about. So, dito naman sa about, tapos na tayo sa system. So, dito naman sa about section is yung about page dun sa student panel. So, dito mo siya i-modify. Yung title description, sa mission, vision, and goals. Yan. Sa mission, vision, and goals, ito po yun. Okay, i-duplicate lang natin to para makita ninyo. Then, punta tayo dito sa about programs. Ito yung mission and vision and goals. So, yan. Gagawin pa. So, yan. Yan. So, yan. Mababasa ni student. Yung mission, vision, goals. Baka din niya memorize. Yan. Yan. So, dito may latest news and updates tayo. Pwede niya mabasa lahat ng news. Kung may mga upcoming agendas, meetings, mga programs, ganun. So, ito tayo sa about. Then, ito naman yung slider. Makikita natin yan later. Then, mapping. So, yan. Ganun siya. Then, dito sa news and articles, nakita na natin kanina, pwede siya mag-add si admin dito ng edit or mag-ano ka na, mag-remove ka ng mga articles. So, pwede ka mag-add dito ng news. So, halimbawa, kagaya nung minsan, mayroong medical mission. So, pwede mong i-add yun dito para pag visit ng mga student, makikita nila yun dito. And then, dito naman sa announcement, pwede ka mag-send ng announcement dito. So, itong announcement na ito yung nakita natin dun kanina sa student panel nung nakalagin ako. So, ganito siya. Makikita siya sa lahat ng mga student na nakakalagin sa system. So, yan. Sa media gallery naman, ito yun. Ito yung part na yun. Yan. Yan. So, dito, by the way, ito yung pinaka-pogi naming governor. Di kasi kita. Nakat kasi. I-adjust ko na lang dito. Yung kanyang family. So, yan, balik tayo sa ating about. So, ayan. So, nandito yung sa BCC Campus, pwede ka mag-add dito. Yan, title, subtitle. So, ito yung title, BCC. Subtitle is Campus. Yan. Then, description. Tapos, pipili ka lang ng file. Kung ano yung image na gusto mong ilagay. Nakaharang yung ano. Yan. So, may alt text tayo dito na kung halimbawa lang internet di naglo-load. So, makikita ko ano yung laman mo. Tags. Then, pwede mong i-active, tapos, i-featured mo para pag na-featured mo siya, makikita na siya dun sa display. Tapos yun, okay na siya. So, that's all. Wala nang ibang topic dito sa ano. Kung halimbawa may mga bugs din kayo nakita na di ko nakita, may recommendation kayo, pwede nyo pong i-comment dyan sa baba, sa natin, sa ating comment section para ma-fix po natin, tapos ma-improve po natin. And, dun sa mga hindi ko naman kakilala pa, na kailangan ng project na to na ganito, mag-email na lang po kayo para sa source code. Then, ano na lang po siguro, kung halimbawa kailangan nyo din ng tulong, pwede po kayo mag-reach out sa akin through my email. So, yung email ko po, iyan nyo na lang po dito. Yung iannas1228@gmail.com. So, dyan nyo na lang po ako reach out. Ilalagay ko dito sa comment section dyan sa baba. So, okay. So, that's all po. Yun lang yung tutorial ko para sa paggamit ng online grades viewer ng Bao Community College. And also, applicable din to sa kahit sa school yung gusto ng ganitong system. Actually, mayroon akong version nito na ang gawin lang ni admin is i-upload niya lang grade picture. Pwede yun sa mga elementaries. So, halimbawa, pipicturean mo lang yung grades na pa-screenshot na lang ganun. Then, save mo, i-upload mo na lang. Imbes na mag-manual typing ka dito, i-upload mo na lang. Pero since sabi ng aming admin is mas maganda yung ganito, yung dito na lang magta-type. So, yun na yung ginawa namin dito.
So, ganun lang po. Then, maglalagaw tayo. So, may ano dito, kung maglalagaw na o hindi. Then, ilalagaw na natin. Tapos, dito pwede kayo mag ano ng feedback para ma-fix natin kung may mga bugs ba. Yan. Pupunta yan dun sa aking feedback section. Na, bukod na website ko yun. Then, dito din naman sa student, ganun din. So, sa student naman, sa pinakang baba, yung feedback section. Sa, yan, dito. Share feedback. So, dyan kayo paglalagay. So, yun, that's all po. Ito po yung aming development team. Ako po yung project manager and full stack developer ng system. Ang aming developer, si Brian Banyaria, si Jimmy Santiago, ang aming backend, front-end si Russell, research si Janine, and Dorothy is for QA and testing. So, that's all po. And again, thank you and good morning po.